Maayong gabi mga Bisaya. Di ay hawre nakit-an sa Facebook kuon na siya gi-post yun siya nga kaniyang picture ingon siya tama lang ba ang sit-up ko 'no? Sakto ra ba daw 'no pagkakuha nas kabilyada. So, ato ning tarungon og kuan, pagkakita na sa picture, ang una nang nabuntayan ang kanang kuan ni siya, kanang gitawag og river chair, kanang patungan sa kuan ba, patungan sa kabilya kung mao nang imong ground na dinhi ang kabilya na si jay kuan, nanay kanang special ba special. Nya kasagaran ang kuan ana, ang kasagaran nga kanang gamiton sa ato kuan, kanang PVC nga katingon unya buhosan og kuan, PVC nya buhosan nya naa na siya tay wire diha para moihikot. Pero sa kanang kuan, naa jud na siya proper nga river chair, depende sa kanang kuan requirements. Ang una natong kuanon, kanang requirements sa clear cover, kani siya. So, ang kanang clear cover depende na sa iyang exposure ug type sa kuan, type sa structural element. Kung footing ba na siya, column ba na, slab ba na. So, lain-lain na siya og kanang clear cover. Unya, depende pa gyud na sa kadakon sa kabilya. So, ang kuan, ang requirements, kani siya typical clear cover. Example, aron nga nakit-an sa kuan pod, aron po nang gi-search. Unsa, ang kuan ana naay kani, concrete not exposed to the weather or ground, concrete exposed to earth or weather, cast in place reinforcement in contact with ground, unya stirrups, ties, or spirals. So, ang kuan, kaning kaning number 1 kani siya, number 1, number 2, number 4. So, kanang concrete not exposed to weather or ground, kana na siya, kanang mga interior nga kuan, interior column, interior slab, nga kanang dili ba siya exposed sa kuan, kanang sa uwan, sa init. Nya dili pud siya in contact sa kuan, ground kanang juta. Ang ikaduha nga kuan, ang ikaduha kanang concrete exposed to earth or weather. So kana nang kunuhay kunuhay na kay kuan, na kay poste, nya na kay footing. Di ba nigbuhos aning kolom kay naman ay porma, di ba pormahan man na, nya nigahi tangtangon, nya tambakan siya, igtambak ana kani siya nga category kani nga kolom, nasud na siya ani, gipormahan siya pero ma-expose siya sa kuan, expose siya sa ground kaning earth or weather kaning kung kunuhay na kay kanang balcony, nya beam nimo sa balcony, expose mo na siya sa init ug uwan. So lahi po ng requirements. Nya kaning number 3 mao ni siya ang cast in place reinforcement in contact with the ground. Um, murag di mo na mao ang pagkakuan, kanang pagkakuan sa kanang iyang statement. Dili unta cast in place reinforcement in contact. Kadto ng kuan, cast in place directly kuan in contact with the ground. Dili ang reinforcement in contact. Di mo na siya pwede. Magtang na clear cover, di din ang mauni nga una kuan. Pero ang kana na siya kaninang footing, di ba? Ang kung magbuhos ka og footing kay magkugmang ka.
kana imo ng kubkubon nya kani anhi ka maglakaw-lakaw kung imo ng kuan na ipalitada na kanang imo ng kuan. So kaning diri sa kuan, kaning diri sa ubos, di ba nigbuhos nimo wa man kay porma na sa ubos. Nigbuhos nimo mao ni siya ang kategori kanang imo siyang ibuhos direkta sa juta. So ang imong kabilyada dinhi kani ato sa nag-i-resume kay bagat ka dyan. So ang imong kabilyada dinhi kani siya ang clear cover ana mao na siya 3 inches. Kana mo ni clear cover basta kanang imong imasa direkta sa concrete. So ang kanang clear cover ito ng klarohon. Kung mao ni ang bottom sa imong footing kanang ilawom sa imong footing ya mao nimong kabilya. Ang kanang clear cover kana ni siya dinhi kana. So ang gidepinsaan ana kanang concrete kay mo namnay mga kanang hairline cracks. Dili mo dyan ang malikayan mo muliki mo gina. So kabira na siya para dili ba dali ma-expose sa corrosion kay once tayo na siya mataya na siya makontak na siya og kanang moisture um kayao na wala na ikuan fail na gyud na padung kay buto man na siya mga crack man ang kuan nya kanang sa mga columns pod ang mao gyapon sa corrosion gyapon na kanang dili tay-an unya at the same time kanang protection po na siya cover kung naisunog kay kung mao ni ang imong mao ni ang imong poste yun na dinhi ang kabilya kani siyang clear cover kay kani man ni siya diri kani siya kung interior na so kani number 11 ambot man ng number 11 ni siya nga dako man kaayo ang requirements niya kung number 11 na smaller 5'8" nya 19 ambot nga nung 19 nga ang 19 report man ng 19 ang 5'8" kuha ra na 16 mm ang cover ang iyang conversion sayop lagi ni siya pero sige na lamang basta ang kuan 5'8" ang iyang requirements so depende na ni sa kuan di man siguro 5'8" ang kuha murag 3/4 man siguro kani man jud siguro um pero anyway basta basihan lang na sa building code naman na siya requirements kanang unsa na siya ang clear cover so ang usa ni pud nga kuan gawas sa kanang proteksyon sa taya kuan pud ni kanang kung naisunog dili ba dali ma-expose ang kabilya sa sunog kay kung ma-expose ang kabilya sa sunog ma mo kuan ni siya mo melt ni delikado collapse mong building so at least kanang napakay kuan pila ang 1 hour man siguro na ang per inch ang iyang protection sa pulong basta naa sa equivalent niya nga kuan fire rating so ang estimate na nga enough na na siya nga makanaog na ka ma-evacuate na tanang mga tao before na mo melting mong kuan nya kinahanglan po taas kayo nga temperature para i-melt ng imong kabilya so mao na kuan imong una nimong nga kuan kay mao ni pagkakita mo sa picture mo na una na nabantayan na imong tan-awon ng iyang kabilya sa ilawom walay kuan walay unsa ni kanang rebar chair lagi wa gipatong ang kuan wa gipatong pero basin og kanang nigbuhos wa pa ni siya nahuman isa nga ikuan ra ni isaka ra ni siya butang ra ng spacer sa ilawom takabalo pero mao nay proper nga kuan kinahanglan na kay spacer sa ilawom so ang ikaduha na nabantayan kaning iyang kuan ang og imong tan-awon ang iyang section sa footing mura siya og kuan inana unya gitapered man na siya so kani siya nga kuan kani siya nga porma kani siya murag gi-optimize niya ang section kay usually nato footing kay kuan man na rectangular ang kani siya nga kuan mura ni siya og kana bitong
na kay balcony nya naka-cantilever man ang kuan kolong aw beam aw man ang kolong niya. Ang balcony kay inana ang beam niya nya. Ang diri sa kuan, ang diri sa tuboy gitaper na. So kani siya mo na ang pinaka-efficient jud nga section sa kuan sa imong concrete kay basta cantilever diri zero shear niya. Padung sa support maximum na ang iyang maximum shear diha. Nya usually mao na makinahanglan kag kuan kanang bigger nga cross section para mo resist sa imong shear. Pero usually sa construction solve mo gud ni siya i-construct kay ang imong kuan stirrup lain-lain og dimension. So para sa jud siya mao nang himong rectangle. Kani siya ang iyang gibuhat i-trapezoid niya which is okay ra gud. Mao may most efficient nga section basta cantilever. Pero kani nga sitwasyon ang akong duda ani o di kay duda sigurado ko naa ni siya sa property line kay ang design sa footing ug mahimo ang imo jung column sentro jud na sa imong footing ug mahimo jud na kana na kay space para ang mahitabuan na uniform ang imong kuan kanang gitawag og bearing pressure. Kay kung mao ni ang imong plan view sa imong kuan foundation, nya mao ni ang imong column kana. So ang load diri load P nya i-divide na nimo sa area. So ang stress is equal to P over A. Ang P mo ni ang imong load, ang A mo ng area kung kuno'y B niya kani D. So ang area nimo is equal to area sa either rectangle or square B times D. Unya ang unit ani is either kilonewton or pounds. Yang area is square meter or square feet. So para makuha nimo ang bearing stress ni i-divide nimo ang load sa area sa footing. Unja imo na i-compare sa kung ikumpara nimo na sa kanang og gihimo nga geotechnical investigation na mo na sa bearing capacity nga kuan i-recommend sa geotechnical engineer. Mo na imong basihon. So kung imong balihon ang imong calculation given man ning imong kuan usually ana kung naay geotechnical engineer kay given man na siya. Unya pag-design ka sa size sa imong footing imong balihon. Ang area is equal to P over bearing stress. So ang makuha na ang imong area. So maka-design na ka. Unohay ang mugawas ko no ani 36 uh, 36 say square meter para nakuha o square feet lang kana. So kung 36 kung kunohay square ang imong design nun o 6 by 6 ang dimension kana. Pero aron ra ko ano yan pwede na square feet kung square feet 6 feet by 6 feet okay ra murag di ra ka dyan na dyan kung kaysa 6 meters pero inana ang idea ang kuha sa area sa imong footing kung rectangular kung moingon kun ka nga limited ang imong dimension diri ang kuan untad limited ka sa 5 feet so ang imong buhaton na area is equal to P over A is equal to ang area ni dya kay kuan man kanang B ang B kay known man nga 5 niya times D. So makuha nimong area base aning P over o bearing capacity niya i-divide nimo sa 5 mao ni ang imong depth makuha. So depende na siya. Ang kaning iyang kuan gibuhat mao na siya mahitabo kung naa ka sa property line kay sa syudad kay usually sa syudad man gud mahal man gadyo ng mga juta sa syudad. So ang imong buhaton imo gud yung imo bang isagad sa property line sa utlanan ng imong building aron magamit yun nimo tibok area kaysa sa probinsya man gud usually kung mao na ang imong lote di ba imo na siyang kukurag balay dinhi kana naa jud na siya requirements sa ani diri kani nga distance mao na ang gitawag og setback. So kada kada city kada town naa siya silang bylaw kanang kuan mga ordinansa sa kuan city or baryo posible or community na siya requirements kung pila ni setback
imo ni sa likod, sa tubangan, sa side yard nimo, backyard. So na siya setback. Pero sa mga city nga kanang ilang i-optimize ang kuan kay arang mahal malagi na usually ang mga city ana mo allow na siya og kuan mo apply ka og kanang gitawag og variance. So ang kanang variance anha na ka mo apply nga kanang kuan ka moingon ka nga akong gamiton ang kuan akong isagad jud sa utlanan ang akong building kay sayang ang area. So i-consider na sa taga Ubo ang building official. Pag mo-approve sila, mo na makatukod ka og building nga adto jud sa utlanan mismo. Pero kung mao na imong property line kani mo na imong utlanan, nya na dinhi ang footing kani unya moingon ka nga na naman ni sa ilaw ang footing akong ikawat sa utlanan sa pikas. Kana bisag nara diri ang utlanan di molapas ka kani dili puwede. Kay ug magkubkob po na sila nga uy ari pud sa property line unya igubkob maigo ni matimingan na pwede na nila bagbakon wa jud kay mahimo ana. Kay ila naman nga property diri kay mao man ang utlanan. So mao na nga ang kasagaran buhaton ana kadto ng kuan cantilevered na murag L-shape na ang imong foundation kani. Pero idea lang pwede lang ni siya kung gamay ra ang imong load kay kanang sa footing man gud mag-design ka na kay gitawag og kuan kani ang imong footing i-divide nimo na katulo. Mao ni ang middle kanang gitawag og middle third middle third na na distance kani siya. So kung ang total length nimo 6 feet, 2 ni siya 2 feet, 2 feet kana. So kinahanglan ang imong resultant sa imong force naa ra within aning kani nga area. Middle third ang imong resultant ba kanang kung mag-total lang sa imong na nakay-load diha diyan nakay-moment kana. Kinahanglan ang imong resultant na dinhi para ang imong bearing, ang imong stress distribution triangle trapezoidal siya. Kay kung molapas man gali ka naa ka diri ang imong resultant na dinhi naigo sa outside na ang mahitabuan na ang imong stress sa imong kuan kung mao ni ang imong kuan stress distribution mainana na siya negative. Negative na diha unya positive. So ang mahitabuan ni kung negative na imo na siyang i-add diri para kuan ang iyang quantity ba kanang kuan iyang absolute quantity niya imo nang i-add. Mao na ang bearing capacity. Unya di man ka pwede molapas ana sa allowable kanang i-recommended sa kanang gi-recommendar sa kuan geotechnical engineer. So ang imong buhaton ana nga kuan ug mahimo aray jud na moigo sa middle third kay di jud na siya kuan kay ang soil man gud di man gud na maka-resist og tension ang juta. Pareha ba nang kung mulakaw ka nya nitunob nimo siyempre kung iduot nimo ang juta nanay reaksyon dili nimo na maduot og maadyo kanang mo-compact siya pero di jud na siya kanang di ka kuan di ba maglawas-lawas imong tiil pero og mo bikang na ka kanang imo na asahon imong tiil wala jud nay resistance bisan pag unsa ka gahi ng juta nig nig-arsa nimo sa imong tiil wa jud nay kuan wa jud nay kanang di ba mopugong gawas kung nalubong lahi na istorya kanang asa ka nakalapok lahi na istorya pero kanang nagpatong ba ang imong tiil. So mao na nga ang kanang nag-design kinahanglan kuan na siya kanang within middle third. So asa man na gikan ang mga load. So sa atong first atong nga video 'di ba nag-discuss naman ta sa kuan lateral. So kung mao ni ang imong kuan kunuhay footing ang imong pundasyon nimo gilubong nimo mao ni ang ground. 'Di ba naman tay katong gi-discuss nato nga kuan lateral load na diri. So gikan na sa wind kanang naibagyo or linog no earthquake unya naa po kay kuan kunuhay elevated na siya ang imong slab structural slab or unsa. So naa kay kanang gitawag og kani lateral man ni lateral
loads or lateral force. Kaning diri mao ni ang gitawag og gravity loads. So ang gravity loads kanang imong kanang kabugaton sa imong building, kanang gitawag og occupancy live load kunuhay kung ang imong gi-design nga building kuan siya basketballan ba kana or kanang gymnasium ba kana. So ang load ana kay basta assembly area ang sa code ana 4.8 na siya kilopascal or ang equivalent ana ni 100 pounds per square feet. So last time ato ning discuss og unsa jud ni siya pasabutan ng pounds per square foot. So tanawa lang 'to, di na ta discuss balik diri pero naa mo ideya og unsa nang kuan kanang load. So mao na so sa gravity load kani kung P ni siya basta duha ra ka kulom hindi ko niingon nga duha ra kay di pud pwede duha upat man na. Pero sa kanila nga frame kunuhay kung P ang load ni siya diha diri P over 2 tunga assuming lang na nga symmetrical tanan ang load. So P over 2 unya kana kuan na siya pasaka kay mao man na siyang upward nga reaction. Nya ang kaning lateral ang iyang reaction ana kaning diri nga side kay mao man ni kung naa diri ang direction sa load mao man ang inggit diri ang axis of rotation. So ang kani diri vertical, ang kani diri pasaka sa kuan, pasaka sa unsa ni kanang ang isang reaction. So kung kuan ni diri kung depende og pilay distance ani kung kunuhay kani kuno 10 feet niya 10 feet pod ang kuan. So ang kung pilay lateral load diri mao po ni siya imong uplift. So kung imong i-sum up ang kuan imo nang i-add ang duha ang kaning reaction sa lateral kay paubos ang kaning sa gravital kay pasaka ang mahitabo na mo-minus na. So mas gamay ni ang reaction diri kaysa diri kay kung ituod ni siya kay mo kuan man ni mas mabundot man ni diri katong atong nang gi-explain katong sa last video gyapon katong atong gi-sample nga karton nya kung naay lateral load diha mo ligid na. So naa nay kuan unya ang kanang lateral naa po kay kung pila na siya kuan kaning diri sa ground kunuhay mo create na og kanang kuan mo create na siya og unsa ni na po kay lateral load kung F kunuhay na diha so kani F over 2 kani pod F over 2 lateral nya og naay kuan na og fix ni siya naay moment so na po kay moment nga kuan moment reaction. So kung ato nang tarungon og kuan ato nang kanang i-blow up ang detalye so mao ni ang imong kulom mao ni ang imong pundasyon. So ang involved na kay downward nga force P na kay lateral nya na po kay kanang gitawag og moment diri sa kuan. So kana ang P nya ang moment diya. Now kung inani ang kuan inani ang imong reaction sa load na kay moment diri kaning lateral di na siya kuan kay ang mo resist ana kuan man kan di ba tambakan man nagbalik nimo diri kana tambakan mo na imo nang ikumpak og maadyo mo na nay mo resist sa imong lateral ang iyang passive kanang gitawag og passive resistance. So mo na mo resist so ang ato na lang i-design nun sa footing ang kuan pero pwede kung wala ni siya kuan wala ni siya passive resistance kunuhay wa na yung gitambak or naglutaw na sa ground o kaning lateral kuan na kanang ang mo resist ana ang kanang friction diri so gi-discuss na po nato na sa last nga video unsa nang frictional resistance. Usually kung footing niya gamay ra nga lateral kaya ra man na sa kuan passive o kani sa frictional resistance diya. So ang atong i-focus karon ang moment og ang kanang vertical load nga P. So kung mao ni ang vertical load nga ang footing nato ano niya nani ang P diri nya na kay moment diha. Ang kanang kuan design mo ani kinahanglan kay moment imo na sidyang i-resolve into single load P. Nya kaning diri na siya.
Nya ato nang i-measure kani mao na ang iyang gitawag og eccentricity. Kanang eccentricity kuha na siya kanang M/P. So kung pila ning value sa M, i-divide nimo sa P mao na eccentricity. So kanang imong footing nga duha ang load, moment ug kuan, ang equivalent ana ni diya asa to, ang equivalent ana ni diya mura ra kag naingon ana nga mao na imong footing, ana ana rin imong kulom diri pero ang load nimo, ang resultant nimo naa diri sa kilid, mao ni ang eccentricity eh. So P ra na siya nya eccentric. So kung kanang E pag-solve ng E mao lagi na i-divide ang M over P mao na ang eccentricity. So ang equivalent ani nga load diagram kaning naay load P o kaning moment kana single pair na siya nya eccentric siya kana. Now ang kani siya kung mao na imong load imo na dayon nang ikuan katong middle third lagi nga og as much as possible naa jud na siya kay kana ang result ang ija po ng load ana ni diya upward mo na ang imong resultant ang imong reaction. Kung within na sa middle third mao nay kanang kuan gyud ideal nga location ni diya. Nya og ang mahitabo ana 'di ba 6 feet man 'to, nya kanito, nya kanito, nya kanato. So gikan sa center yan na 3 feet na siya. Now kung ang mahitabo ang E unuhay kuan siya ang iyang distance is unuhay 3 feet or 2 feet kunuhay, 2 feet. So kung 2 feet siya nya 1 na nagikan sa center. So ang pasabot ana di kunuhay di ana diri ang kuan actual yang location sa load ana dinhi. So ang mahitabo na ang best ang mga solution imo ni siyang padak-an para ma-solve jud siya sa kuan middle third. Pero og mao na toy nahitabo lagi nga kunuhay balik ta sa isang example nga kuan kaning iyang gipangutana og sakto ba kani naa ni siya sa kuan property line. Sure ko ani kay dili ni siya mainani ang porma kung dili na property line. Kay kuan kanang dili common sense ana kung naa pa ka sa anong wa ka sa property line tunga jud na kay mao jud na yung pinaka-ideal niya nga shape. Kay og kunuhay mag-trip-trip lang ka nga mao na imong juta nya na kay column diha, na kay column ana, column diha ana. Nya moingon ka nga parigla ko kung mao na imong column ari na ho ang footing mag-ingon, di ba? Di man na inana ari mo jud na isentro mo jud nimo na ang column kay mo buang og imo nang kuan pero ngani sa corner wa jud kay mahimo kung property line ka ang imong footing ana inana jud na siya ana inana siya. So mao ni ang nahitaboan ni posible na siya kana mao ni iyang sitwasyon nga na-adjust tunga pero property line ang one side. So mao na nga inana iyang porma kana. So aton nang himuan sa iyang load diagram. So mao ni ang kuan, mao ni ang unsa ni ang column unya ang iyang footing ito na lang ni rectangle pero ang iyang kuan trapezoid siya pero kanang unsa ni kanang ang kuan lang ana ni siya kay sa punching na ang i-consider ana ang basin og mao po iyang experience kay foreman man daw ni siya. Basin ug mao iyang experience ba nga nakita ni siya nga inana pagkatrabaho o man ay problema nga tapered kay efficient man ang section. So ang kuan ani ang mahitabo ani karon naa kay kuan naa kay load P. Now kani sigurado jud ka nga outside jud na sa middle third kay mao man ni diyang middle third na naman sa kanang pinaka-edge jud sa footing. So ang mahitabo ani ang imong stress distribution mainana na siya. Ay lapas man.
inaano na siya. So, naay kung depende sa load diha, pero sigurado ko nga negative jud ni diri, sigurado ko ana kay kanang naa na jud siya sa pinaka-age na jud. Now, ang pag-design ana, pagkuan, ang puwede na siya ang imong buhaton depende na na kung kaya sa bearing capacity. Ari ka nga side sa kuan kunuhay kung plan B imong tan-awon, mao na ang imong footing. Pina-rectangle siya, kana puwede na siya nya kani ang imong murag minimum nga footing. Depende jud na po na sa load. So mao ni ang kuan, imong main kunuhay nga kung kani murag kuan na lang na flower-flower na lang na. So kung makaya sa bearing niya ani nga area which is murag di pod murag imposible pod. Pero basin ba og kaya, puwede na na nimo nga, kaya ra man na sa area sa iyang kuan kani kanang sa footing niya kana. Pero usually ana ang buhaton ana niya imo nang butangan og tie beam diha. Connect nimo na ngadto sa next nga footing. Kunuhay mao ni ang imong footing diri, nya na po kay footing diri sa tunga, i-connect ni siya diri. Kaning tie beam mao nay mo resist sa moment. At ang kuan na ni diya, analogy na ni or kuan na ni diya, ang analysis na ni diya, mao ni imong kuan, mao ni imong footing 'no. Nya ang imong load naa diri, ang load P. Sa katong atong gi-discuss ganiha katong pagkuha sa eccentricity nga moment over A ato ra nang balihon. Ang imong buhaton ana, ang imong kuan ana ibalhin nimo ning P sa sentro. Ibalhin nimo ang P diha unya nagkahuman imo po nang himuan og kanang upward pud nga direction sa P. Kaya ug imo ning i-total paubos nya kani paibabaw zero ra na siya ma-cancel out ra ni. Ang mahibilin ana kari ra gyapon ang P. So mao ni ang mahitabo karon kung ang imong footing kuan kanang eccentric naa nay ma-create nga moment. So ang equivalent ana ni diya nga section inaana na na siya. So naa na dinhi ang P sa sentro. So okay na na P over A kana kani uniform na ang imong bearing. Nya kani siyang P nga naa sa left ug kaning naa sa ubos nga pa upward mo create ni siya og kuan kanang gitawag og couple moment nga ang distance ni ang iyang moment is P times E. Ato ron gibaliktad tong ganiha nga kuan. So ang kuanan niya ang mahitabo naa po na siya yung moment nga so mao ni ang P mao ni ang moment which is P times E kana. Kani nga value nga moment mao ni ang i-resist sa imong mao na imong design value or design moment sa imong tie beam. Unya imo nang i-design ang footing as kanang conce concentric loading kanang nasa sentro ang load. Nya ang moment imo na nang kuhaon ang moment sa diri sa footing niya distribution niya ang i-resist ana ang i-resist na sa katong imong tie beam. So inana ang iyang kuan ang solution. So ma-design nimo ni as kuan na sentro na ang imong load pero ang moment nimo tuwa sa tie beam mao nay usually nga buhaton sa kuan basta naa kay footing nga naa sa party line. Kay kung dili na nimo buhaton mao lagi 'to nga ma-triangular ang distribution nya kung negative ni dako og mahitabo na modako og samot ang imong bearing diha. Kay mao ra man ni ang effective nimo nga kuan area nga in contact kay kani molutaw naman na, 'di ba? So murag ug kag naa kay kabantay ka nga naa kay kahoy, kunuhay naa kay kahoy or kanang kuan unya pala ba kaha, 'di ba ang pala inana man na ana nya naa diri ang handle unya naa diri ang iyang murag lapad. Kabantay ka nga og imo ning tumban diri, kung imo na tumban musaka ng pala 'di ba, mobarog o imong tumban ni ang diri tumoy mao na iyang kuan kanang mura bang analogy niya kanang iyang mahitabo sa imong footing pud nga kung tumban nimo diri, mobarog na imong footing. So masaka ni dinhi nga area dili na na siya effective nga kuan kay naglutaw naman na wa naman na sa kuan
So ma-load na sa ang mahitabo ana na-load na siya sa imong additional load na instead nga mao na imong support sa imong load. So mao nay kuan kaning base sa iyang picture ambot og di po ko kaingon og sayop ni kay wa man ko kahibaw og pilay load kay basin di makaya ra. Wa man ay problema basta makaya okey ra na. Kay kung og imong hunahunahon kana man kung kuan effective niya nga kana bang mura og di anang plane sa failure plane sa imong concrete or kuan. Kung kunuhay mao ni ang imong column, ang imong footing kana usually ana ni diya kanang 45 degrees kana wa pay way bending mahitabo ana mao na iyang kanang shear plane ni siya. So og imong kuan kunuhay ang imong load i-divide nimo ani nga area times ang length didto pataas kung ang iyang bearing capacity ang iyang actual bearing requirements is less than kanang mas gamay sa imong bearing kuan way problema. Mao nang lisod pod i-comment kung wa ka kahibawo og pilay load ani kani nga kuan ni siya pundasyon. Pero og dako mo gali kadyo na nga load ang mas maayo ta na nga gibuhat ni diya nag-tie beam. So kani siya mura kaani og kanang ang imong nahitaboan ni murag kanang unsa ni kanang katong pala lagi nga mo kuan mo barog ang pala kung kuan. Pero kung puni dimension wa ta kahibawo og pilay thickness ani basin og kanang sa kanang ang iyang actual ni diya nga kuan kanang sa trapezoidal ni diya maka kanang mao ni ang thickness ba ana basin og kani siya naigo ra na siya sa 45 kuan man ni kasagaran 45 degrees man na ang kuan assume ba na nga kuan in compression pa na beyond ani nga 45 degrees subjected na sa bending. So kanang mao na to ang iyang footing kani. So di lisod i-comment kung sayop ba o dili kay unta kahibawo lagi og pilay load man gud aning kuan, pilay load aning unsa ni kanang iyang column. Pero mao na to ang mas maayo buhaton nga mag-tie beam ra ka para kuan. So once na kay tie beam sadyo na designon nimo ang kuan, sadyo na nimo designon ang unsa ni ang kanang footing kay divide man nimo sa bearing capacity ana na area kay concentric naman kana na diya sentro naman ang imong analysis and ang moment niya tuwa na sa kuan, tuwa na sa beam imong tie beam ni kuan pasa. Unsa ang sunod na bantayan pod kaning isang naa diyay kabilya sa ibabaw kana top bars. So ang kuan mao na to ang giingon ganiha nga kanang ang footing ang design sa footing ang effective nga footing ang imo laging ang imong resultant sa imong load kung eccentric man gali na kung naanay eccentricity ug mahimo within jud na sa middle third para kuan kanang compression pa na tanan so ang imong bearing ana kay kuan man na P over A plus minus M over S. So kung within middle third ang positive mong gamiton walay negative nga mahitabo. So kung inaani ang imong kuan, inaani ang imong kanang ang imong bearing trapezoidal pa kanang nasa middle third ang imong kuan, ang imong unsa ni, ang imong um, location ani imong resultant kani nga load. Ang imong kuan ana kabilyada nga requirements naa ra sa ubos kay positive bending man na kana naa ra na sa ubos kanang sa ibabaw di na kinahanglan tagsa ra joy sa footing tagsa ra kuan ana kay usually kung dako kayo og load kung dako kay kanang kung naa diri mahog mo na kanang doble reinforce na may tawag ana nya kanang doble reinforce nga kuan buhaton lang na usually mo na imong solution kung limitado ka sa kanang depth sa imong kuan kanang kunuhay mag-design ka og beam.
mag-design kag beam mo ni ang unya mo ni ang depth sa imong beam. Unya kana bitong kunuhay parang kaubos na ni siya unya na kay minimum requirements ani. Usually ang architect ana mo-dictate man na mo-diktar man na nga ang imong beam mao ra na ang pinakalawom kay di man pud pwede og kunuhay ang imong beam 1 meter ka kuan kalawom or 2 meters di na pud na siya practical. So molimit siya og kuan, molimit siya aning value nga di 'pag di na makaya sa singly reinforced diha mo nang mo-introduce na ka sa pabilya sa ibabaw. Although sa kanang typical nga construction na gud ni siya kuan, na gud ni kabilyada sa ibabaw pero ang purpose ana o kung kunuhay high seismic ang imong kuan, high seismic ang imong location kanang kusog ang linog, gamit na po ng doble reinforce kay dili na siya ingon nga as kanang additional rebar sa imong compression pero ang basihan ana kanang gitawag og stress reversal nga kana bang mabali ang direction sa load. Kasagaran ana mahitabo kanang kunuhay na kay kanang section sa apartment kunuhay di ba inana man na usually ang mga kanang hotel or unsa. So inana na usually nani ang kuan kaning hallway. So mao ni ang hallway diri kanang corridor nya mao ni ang mga room kaning duha. Nya usually ang kuan kung mao ni imong beam na diri imong column kana siya niya. Usually ang corridor pila ra man corridor mga 1.2 meters siguro 1.3. Nya ang kaning diri moabot na tag 6 meters or 5 meters. So ang mahitabuan na kung dili ni siya kunuhay ang occupied nga area kanira diri. So ang sa kung uniform ang loading kuan siya kanang um, inaana ang iyang murag elastic cord ba kanang kuan ko na pero na kanang ingon kana siya. Pero kung uniform kanira diri ang porsa ang loaded ang mahitabuan na naay tendency nga mukuan na siya inana lain na to color. Naay tendency nga maingon ra na siya ang iyang curvature kanang why load diri nya diri heavily loaded siya. So mao ni diri ang naay stress reversal nga kanang imbis nga compression ra na diha nahimo na tension or kanang nakay ang imong main frame nimo beam column sa kuan subjected na siya og lateral load kung diri nga direction or diri nga direction nya ang iyang pong moment pod. So naa nay tendency nga kanang kuan maotro ang iyang orientation sa kuan ba beam sa curvature. Mao nang naa na siya kuan naa ni siya kay kung mo-analyze ka continuous nga beam kay mo-consider man ka sa unbalanced loading kana bang dili tanan kay ang imong worst case kung loaded tanan. Pero namo ko'y time nga ang kung mga software automatic naman na mo automatic naman na siya unbalance mo apply nga what if kani ray loaded or what if kani nga load kanirang area diri ang na-load or what if kanirang corridor or kaning room ikas og corridor na i-consider na sa kuan consider na ang iyang unbalanced loading kung software mo gamiton pero kung mano-mano kinahanglan imo nang tagstag sa og analyze na kay posible man pud nga critical na siya nga condition. So mo nang hassle jud og kuan kuti kadyo kung ano manuhon nimo. So mo nay usa nga kuan nga makinahanglan siya og rebar sa taas. So mo na imong footing. Ang kuan regular nga footing nara jud na sa ubos ang imong kabilya. Di ka makinahanglan sa ubos. Depende na lang kung naay sitwasyon nga magkinahanglan kag kabilya sa kuan. Kung kadtong imong analysis ganiha bitaw nga kuan mo ni imong ground diha mo ni ang footing nimo diha nya dako kay ang imong seismic load diha lateral load mo ni imong column mo ni imong beam. Tsaka
kung dako naa ni siya resulta nga net uplift kanang bunluton siya ang mahitabuan na kung mao ni ang imong kulong unya ang imong net na kay net uplift pasaka ang binding ana bali pinaingon ang binding. So naa kay kinahanglan kabilya sa ibabaw. So mao po na usa sa sitwasyon nga nganong kinahanglan nagka og kuan kabilyada sa ibabaw. Now kaning isa na pong sample sa ano pong giingon pareha ganiha nga wa man ta kay bawo og pilay load ani basig naay net uplift magamit ng kuan. Tagaho lang ani nga kung basin ba og mora iyang nakit-an sa kung usually kung foreman ka taas na jud kay kag experience andya. Ang basin og iyang gibuhat ani iyang gi-apply kung siya nakit-an pero usually magud kung mga foreman wa man nagud kahibawo sa theory gud nga no kuan mailhan na sila sa kuan kanang pagpa sa sila mo kanang pagtrabaho ana kay eksperyensiyado naman jud di man ka mo-foreman o ka-experience pero ang theory ana behind ana nganong inana ang spacing sa kabilya nganong kana sa imong bottom bars nganong ang imong column mo nay rebar sa imong column mo nay spacing sa taywa kanang lateral ties nimo or stirrup sa imong beam dili na wala na sa kuan sa foreman kay wa man na kana siya nga mga topic anaram na nimo man kuan kung moeskwela kag civil engineering. So kanang kuan ang kuan man gud ang pinaka kuan jud sa code sa kuan nga i-consider nimo sa design sa kung engineer ka. Ang number one jud ana is ang safety sa public. So kinsay tag-iya ang occupant ana ang owner sa balay ang safety jud na niya ang first mao jud nay kuan bahala na kinaunsa ng uban mahal ron sa basta number one jud ang safety sa imong public kung tulay na siya ang safety na sa mga motorista kung balay safety sa namudyo nya ang ikaduha na ana is ang economical ang kuan economics nga consideration nga kanang kuan na bang ma-optimize jud ang kuan design nimo kay hindi man ka pareha to yang gibuhat nga mag-footing ka apay kabilya sa ibabaw nya arang bagaa nya mag tungod kay naanad ka kunohay nga imong experience nga tag 2 feet 3 feet kumbaga imong footing nya pwede ra 8 inches di ba? So dili siya economical di ka makanaginot so pero kung mo-hire ka og engineer mao jud ni ang number duha ka pinakaimportante sa kuan design nimo nga safe siya unya economical. Mao na nga kung mo kuan ra ka mosalig ra kag foreman mahitabuan na kaning safety nga may pinakaimportante ma-questionable na kay unsay ba og sa iyang experience lahi or unsa. So wa mo na sila moagi sa kanang sa theoretical ani kuan ba sa theory niya sa kuan structure wa man na sila experience na so questionable na ning kuan questionable na ning safety ana at the same time katungod kay wa siya kahibawo nga sa design aspect sa kuan ay kulong or foundation maingon na pwede na na kuan ang kulong 16 inches by 16 inches pwede na na siya pero basin dayo ang requirements pwede ra dayo og 10 by 10 di ba Gs por Gs or 12 pulgadas no niya maingon ang kuan ato na ng kuan pwede kanang himo na to na 24 para lig-on o lig-on lagi lig-on na siya pero ang pangutana economical ba so moro nay diferensya na so balik sa isang pangutana so sakto ba kuno ni ang tubag ani wa man ta kahibawo sa loading lisod ka jud ni siya kuanon kanang desisyonan or kuanon kung sayo ba or dili kung ta kahibawo sa loading ang kanang mong mga size sa imong kulom size sa imong footing ang kabilyada tanan kabag-on kadak-on depende gyud na og kanang pilay requirements jud sa kuan base sa load pero wa man ni siya information picture man ana mo na wa ta kahibawo kung say consideration ana so at least ang akong gi kuan karon nga
mahibaw-an makahibaw mo og kanang kana bang unsa jud ang involved nga procedure kung mag-design ka og kanang pundasyon. So, di man lang naingon nga, puwede na. So, dili man na siya sa kuan sa mao lagi kita ingon nga ang duha ka consideration jud ana ang number one adto yung safety lagi sa mogamit og economical imong design. So, dinhi lang sa siguro kutob 'no, mangita na pud tag naay atong makit-an nga picture sa kuan atong reaksyonan. Pero kung namoy mga pangutana nagpatukod ang balay or unsa namoy kalibgan or unsa pwede gud mo mangutana comment lang sa kuha namo koy ang kani siya gi namo po koy Facebook page nga mao ra gud gyapon nga Bisayang Engineer. So pwede mo didto mo comment padayon yung picture or sa YouTube walay problema na ato ng pangitaag paagi paningkamutan nga matubag nato inyong mga pangutana or namoy nakit-an nga gusto mo makahibaw kung sakto bang gibuhat or dili ato ng tagsa-tagsaon og explain. So, dinhi lang sa kutob. Bye-bye mga Bisaya.